sa Marcos administration, yung fucking whore of a government, you don't deserve a good night. Yes! Now, magsasalita po ako, hindi ko sasabihin, hindi ako maglilitanya kung gaano sila kagago, kung gaano sila kapuwang, dahil alam na natin yun lahat. Correct? Tama? Tama! Alam na natin na bobo sila. Alam na natin na incompetent sila. Alam na natin na gago sila. By the way, good evening. I would like to acknowledge the presence of Congressman Kiko What an amazing night for the Philippines! Ladies and gentlemen, please welcome. Tabi kayo, tabi. Padaanin mo na po natin. Daanan natin si Congressman Kiko. Tabi, Dito mamaya po na kayo. lang pagpa-picture kayo. Dito po kayo. Lahat po ay pumunta muna sa harapan. Tabi. Dito na po tayo sa harapan, mga kabayan. Patungkol sa tayo. Ang pinigil. Lapit na gustong lumapit. Hoy! Bigay niyo mga daan. Escape! 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 Gentlemen! Ang pusa, wala sa Volkswagen. Nandito na ang ating idolo, Congressman Kiko Pasaya! Okay, mamaya mapapakinggan nyo si Congressman Kiko. Magpapahinga lang sandali. Napakatalino talaga ni Kiko. Dahil naisahan niya si John Vic Enolia. Hey! Si John Vic ngayon ay naroon sa Sports Park. Hinahantay niya doon si Kong Kiko. Si Kong Kiko nandito na. Ah, alam niyo bakit? Matalino talaga ang matching. Naisa din! Oh, di ba? Oh, naniwala na kayo. Kiko yung doon. Hindi lang ko namin sinabi sa inyo, yung Forbes Park, Kikoy! Lang yun! Para pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin yun, Kikoy. Kaya yung mga nagsasabi sa social media, bakit hindi kayo pumunta sa Forbes Park? Kikoy nga yun eh. Okay, babalik na muna ang ating kasamahan na si Miss Amor. Okay. Ang sakit sa bangs, John Vic. Uy, parang bigla akong naging babae today. Oh my God, akala ko ba? That's not so fair. But anyway, I was just so starstruck kasi imagine a 27 years old Gen Z, right? Working in the Congress, surrounded by the crocodiles, pero malakas ang loob, right? Samantalang maraming Pilipino, negosyante, private, mga tao may posisyon na sana dapat may boses ay hindi bumuboses. So speak your voice! Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration! Marcos, resign! Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos! Ang sungay mula sa pinakataas-taasang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos,
his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. Alam natin yan lahat. They're so famous for being so magnanakaw from the Congress to the Senate, from the DOH to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Immigration. Lahat ng sangay ng pamahalaan, ninanakaw nila ang pondo instead na magsilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagmumukha. Ang sabi ko nga noon sa batasan, magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayo maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo nang wakasan ang pamumuno ng isang incompetent drug addict ng Republic of the Philippines. We ang mga patria Pilipinas, kami ang mga Filipino, we ay tititig upang protektahan, pangalagaan at ipagtanggol ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng batas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Recess PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo. Lahat ng may kabulastugan sa pagsiservisyo publiko. Lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Para sa trabaho nila yon. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Ama! Mag-special shout out tayo. Boyeng Remulla! Putang ina mo ka! Ang banal ng pangalan mo, pero asal demonyo ka! Ama! Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero, kinota mo ba? Mahihiya maging si Satanas sa'yo. You will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang babala ko sa lahat ng mga politiko. Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam mo, you are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera namin, despite of your BBM vloggers na bayad galing mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manufacture of troll farms to manipulate public opinions, hindi namamatay ang mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino ay hindi bobo! Ama! Maalam kami sa YouTube University, mga putang ina niyong lahat. At ito ang tandaan niyo. Yes! Tonight! Ang daming tumatawa sa social media. Mga trolls, dahil kukonti lang daw tayo. Yes! The numbers here are overwhelming. But the general sentiment of the Republic, of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that we will not die very soon. And one day, those fucking rage of the abused Filipino people will call upon you
At siguruhin nyo na lahat, pati pusa at aso nyo, isasakay nyo sa private plane nyo, mga putang ina kayo.